Well, katulad ng binanggit ko nung nakaraan ay sa pagbukas ng bagong taon sa atin ng Diyos ay ating pagpapatuloy ang exposition in the book of Romans. So, pasensya na po if Pauline ang aking mga pinipreach, but ito ay salita ng Diyos at I decided to have a exposition in the book of Romans at tayo po ay nasa Romans chapter 2 as we also remember the works of our Lord Jesus Christ through our Lord's Supper ay pinili ko pong pag-aralan natin at pagpatuloy yung ating pag-aaral in Romans chapter 2. So please turn your Bibles with me in Romans chapter 2. Let me read sa English, beginning verse 1. It says, "Therefore you have no excuse, O man, every one of you who judges. For in passing judgment on another you condemn yourself, because you, the judge, practice the very same things. Usually, we know that the judgment of God rightly falls on those who practice such things. Do you suppose, O man, you who judge those who practice such things and yet do them yourself, that you will escape the judgment of God? Or do you presume on the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? But because of your hard and impenitent heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath, when God's righteous judgment will be revealed. In verse 6, He will render to each one according to his works. To those who by patience in well-doing seek for glory and honor and immortality, He will give eternal life. But for those who are self-seeking and do not obey the truth but obey unrighteousness, there will be wrath and fury. There will be tribulation and distress for every human being who does evil, the Jew first and also the Greek. But glory and honor and peace for everyone who does good, the Jew first and also the Greek, for God shows no partiality." Tayo po ay manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. Let's pray. Our gracious and heavenly Father, we again come before you with humility, knowing, Panginoon, that you know everything na nangyayari sa aming buhay, tumatakbo sa aming isip. You know, Panginoon, ang laman ng aming mga puso. We pray and ask you, Lord, even for forgiveness. Dahil may mga naisip kami kanina, mga nasabi, o nagawa na hindi kalugod-lugod sa inyong harapan. Patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala. At ngayon, Panginoon, na kami ay haharap muli at makikinig ng inyong salita, bigyan niyo po kami ng kalakasan na kinakailangan po namin to understand your word. Tulungan niyo din po ang mensahero ng inyong salita na puno din ng kainaan, puno rin ng limitations. Nawa, O Diyos, ay tulad ng tulong na ginawa niyo sa amin kanina, ay ganun din po ang igawad niyo po sa amin. Bigyan niyo po kami ng a fresh na grace na kinakailangan namin upang kami ay tunay na maintindihan ang iyong mga salita at hindi lang pakinggan ito kundi isabuhay namin. And with that, Panginoon, we pray that you would also help us as we observe the Lord's Supper through the symbols of bread and wine. Salamat po sa hapon na ito. Help us, we pray, in Jesus' name. Amen. Well, katulad ng binanggit kanina, marahil hindi lingid sa inyo ang nakakatakot na balita na nangyari sa Los Angeles, California, na kung saan ay nagkaroon ng malaking sunog o wildfire sa iba't ibang lugar sa Los Angeles na tumagal ng halos 3 araw bago maapula ang mga sunog. Nakakapanglumong pangyayari ito lalo na kung isa ka sa mga taong nakatira doon, dahil lahat ng kanilang ari-arian ay naging abo. Ayon sa nabasa ko, the fire consumes 13,750 hectares
At yung damage at economic loss ay umabot ng 135 to 150 billion dollars. Now, sa kabila ng matinding pangyayari na yon, merong mga tao, lalo na makikita nyo sa internet, na minamak nila pa ang pangyayari na yon. Sinasabi ng iba na judgment daw ito ng Diyos sa kanila at deserve daw ng mga taong nakatira doon ang nangyari sa kanila dahil kinukutya nila ang Panginoon. They blaspheme God. Meron ngang lumitaw sa internet kung saan a day before nang mangyari yung wildfire, I don't know kung anong pangyayari yon, ay merong pagpupulong yung mga artista sa California kung saan they mock the name of God. Now, whether ito ay judgment ng Diyos sa kanila or hindi, I don't know. But one thing I know, na yung mga dilubyo o suffering na nararanasan ng mga unbelievers dito sa mundo ay patikim lamang, glimpse lamang ang mga ng mas matinding paghihirap na kanilang haharapin sa eternal lake of fire kung hindi sila magsisi sa kasalanan ngayon at magtiwala kay Jesus. Hindi maikukumpara ang paghihirap dito sa mundo na mararanasan ng mga tao sa paghihirap na nadaranasin nila when the Lord finally poured out His wrath upon them laban sa kanilang kasalanan. But still, sa kabila ng nakakapanglumang pangyayari sa mga taga California, there are people na nagsasabi they deserve that dahil makasalanan silang lugar. They compare themselves sa mga nasunugan na ito at sinasabi nila that they deserve it. Now, what is that? That's being self-righteous, isn't it? Self-righteous on part sa mga nagsasabing deserve nila ang pangyayari na iyon dahil mas masama ang iba, ang mga nakatira sa Los Angeles kumpara sa kanila. At sa ating pag-aaral ng Romans 2, Paul was addressing that kind of people, the self-righteous people. Ito yung mga taong nag-iisip na dahil hindi sila gumagawa ng matitinding kasalanan, katulad ng pagpatay at tinitreat pa nila ang iba nicely, they think na tatanggapin sila ng Panginoon. They believe na dahil sa kanilang sariling katuwiran, God will accept them. They consider themselves as good people and better than the most people. They consider themselves na hindi ganon kasama kumpara sa iba, and so they think that they deserve the favor of God and not His wrath. For them, the wrath of God ay deserve ng mga taong mas masama kesa sa kanila. Which Paul said, no. And Paul, napag-aralan natin last week, Paul exposed these self-righteous people and telling them that they too deserve the punishment of God because of their hypocrisy. Because they condemn yung kasalanan na kanila din namang ginagawa. And then, beginning verse 2 of this chapter, na nilahad ni Pablo ang patungkol naman sa paghahatol ng Diyos sa mga self-righteous people na ito. And last week ay nakita natin na nakita lang natin ang dalawang bagay patungkol sa judgment ng Diyos. Ang nakita natin is that God's judgment, first of all, is based on truth. Secondly, God's judgment is unescapable and allows no exception. Now, sa ating passage ngayon ay pagpapatuloy natin ang pag-aaral sa katotohanan patungkol sa God's righteous judgment. In verses 4 to 6, we will consider again 3 truths about God's righteous judgment. At ang una nating makikita is that God's judgment means you should not presume on God's kindness, but turn to Him in repentance. Secondly, God's judgment will result in God's wrath on the unrepentant. And lastly, God's judgment is based on what we have done. So first of all, God's judgment means you should not presume on His kindness, but turn to Him
in repentance. Yun yung sinabi sa verse 4. Sinabi doon, or do you presume on the richness of His kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? So here Paul addressing the self-righteous people na tumatanggi kay Jesus para sa kanilang kaligtasan. And he asked them a question. Isang rhetorical question. He said, or do you presume? Or in other words, do you value so little yung yaman ng kabutihan at pagtitiis ng Diyos sa inyo? Not knowing, or more literally, being continually ignorant, nagpapatuloy kayong ignorante sa katotohanan ng kabutihan ng Diyos ay marapat na magdala sa inyo sa pagsisisi. It should produce in you by the grace of God a change of life or a change of mind. Ang sinasabi ni Paul dito ay araw-araw ng buhay ng isang hindi mananampalataya at self-righteous people ay nararanasan nila ang kabutihan ng Diyos. And yet, these people ay patuloy nilang dinidespise at binabaliwala ang pinapakitang kabutihan at pagpapasensya ng Diyos. Sila ay binibigyan ng Diyos ng buhay at hininga. Nararanasan din nila yung tinatawag na common grace ng Diyos, katulad ng pagkakaloob ng kanilang pangangailangan. At hindi lamang yon, binibigyan pa sila ng maraming pagkakataon ng Diyos para marinig nila ang kanyang salita, ang ebanghelyo at manampalataya kay Jesus para sa kanilang kaligtasan. And yet, anong ginagawa nila? Hinahamak nila ang pagpapalang ito. They despise these blessings by not making proper use of them. Now, ang ganyang klaseng mga tao ay completely misunderstand the forbearance ng Diyos. They misunderstand ang kabutihan ng Diyos na ginagawa sa kanila. Iniisip nila na walang pakialam ang Diyos sa kanilang ginagawang kasalanan, na kahit nagpapatuloy sila sa paggawa ng kasamaan, ay pinagpapala pa din sila ng Diyos materially. They think God does not care about their sins. They misunderstand the kindness of God to them na pinapakita sa kanila that is intended na talikuran nila ang kanilang kasalanan at lumapit kay Jesus para sa kanilang kaligtasan. Sinabi ng isang manunulat, si Chrysostom, he warns them, God shows us His kindness in order to lead us to repentance, not in order that we might sin even more. If we do not take advantage of this opportunity, the punishment we shall receive will be all greater. Ngunit nakakalungkot na marami ang iniisip, at marahil, my friend, isa ka sa mga ito. Iniisip nila na dahil mabuti ang Diyos at natatamasa nila ang mga pagpapala ng Diyos, lalo na materially, meron sila ng mga mabubuti at magagandang bagay mula sa Diyos. They think okay sila sa Panginoon. They think na walang pakialam ang Diyos sa kanilang kasalanan. And at the end, all things will be okay with them. Kahit sa buhay na ito ay panay ang pagre-rebelde nila sa Diyos. They take the goodness of God lightly. You assume that because God is good, He will not judge. I remember, tinanong ang isang preacher, I think it's Paul Washer, at ang tanong sa kanya, ano ang isang pinakamalaking problema ng tao? Kung saan ang sagot niya, ang isa sa pinakamalaking problema ng makasalanan ng tao ay mabuti ang Diyos. Dahil, anong ina-expect mong gagawin ng isang mabuti at matuwid na Diyos sa isang makasalanang katulad mo? Ililibre ka sa iyong pagkakasala? No. Ang mabuting Diyos at matuwid na Diyos ay magpapataw ng tamang hustisya. Dahil mabuti ang Diyos, He will judge. He will not let the guilty unpunished. And He will
judge according to the truth. For He is a good judge. He is a good God. Kaya't huwag niyong binabaliwala ang pinapakitang kabutihan sa inyo ng Diyos. Bagkos tumungo ito sa inyo na magsisi. But also, huwag mo ding binabaliwala ang pagpapakita ng forbearance at patience, ng Diyos sa iyo. Ang kanyang pagtitiis at pagtitimpi. Na paano ba pinapakita ng Diyos ang kanyang forbearance and patience sa mga tao? Kahit na lantad sa Panginoon, ang kasalanan na ginagawa mo, He puts up with your sin and rebellion. In other words, nung ikaw ay gumawa ng kasalanan, hindi ka agad pinatay ng Diyos at pinarusahan sa impyerno. Do alam ng Diyos ang lahat ng kasalanan na iyong ginagawa. Alam ng Diyos lahat ng sin na iyong ginagawa, and yet He has not exposed them all. He has not visited you immediately with His wrath and allowed you to live another day. Sabi nga ng isang preacher, if God is all justice, you should have died last night because of your sins. Ngunit, dahil siya ay merciful and patient towards you, He allowed you to wake up this morning and live another day. But don't ever think na dahil hindi ka agad pinarusahan ng Diyos nung gumawa ka ng kasalanan, ay He will never deal with your sins. That He will not judge you sa araw ng paghuhukom. Na okay lang iyon sa Diyos at sa huli tatanggapin ka pa din niya. No! Nagpapasensya ang Diyos sa iyo ngayon dahil binibigyan ka pa niya ng pagkakataon para magsisi sa kasalanan at magtiwala kay Jesus upang sa pagharap mo sa Kanya, sa huling araw, sa iyong kamatayan o sa araw ng paghuhukom, ay hindi mo matanggap ang puot ng Diyos para sa iyong kasalanan. It is the same thing ang sinasabi ni Pedro in 2 Peter 3:8. Sinabi niya doon, but do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord, one day is as 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Ina-address dito ni Pedro yung mga taong nagmamak sa huling pagbabalik ng Diyos kung saan hahatulan niya yung mga tao. Sinasabi nila, matagal nang sinabi ng Diyos yan, nababalik siya, pero hindi pa din nangyayari. Mabagal ba ang Diyos sa kanyang pangakong pagbabalik? Sinabi ni Pedro, no. But why there seems a delay sa kanyang pagbabalik? Sinabi ni Pedro, same with Paul, matiisin ng Panginoon. Not wishing you to perish, but because binibigyan kayo ng pagkakataon para magsisi. Same thing sa sinasabi ni Pablo, don't ever think na dahil hindi ka pa pinupuksa ng Panginoon ang iyong buhay agad, kahit gumagawa ka ng kasalanan, ay hindi ka nahahatulan ng Diyos sa araw ng paghukom. Rather, pinapamalas pa din sa iyo ng Diyos ang kanyang pasensya sa iyo sa buhay na ito upang magsisi ka sa iyong kasalanan. Kaya't kung hindi ka pa mananampalataya ngayon, patuloy kang tinatawagan ng Panginoon. Through the preaching of His words, magsisi ka sa iyong kasalanan at magtiwala ka kay Jesus para ikaw ay maligtas. Dahil siguradong darating ang paghahatol ng Diyos sa iyong kasalanan. Ngunit ngayon ay pinagkakalooban ka ng Diyos ng pagkakataon para magsisi at magtiwala kay Jesus. Ngayon ay pinapakita sa iyo ng Diyos ang kanyang kabutihan that is intended for you to repent and be saved from the wrath to come. Do not belittle, do not despise ang goodness and patience na pinapamala sa iyo ng Diyos in order for you to repent of your sins
and be saved. Now that leads us to our next heading, patungkol sa matuwid na paghahatol ng Diyos, and that is God's judgment will result in God's just wrath on the unrepentant. Ang paghahatol ng Diyos ay magre-resulta sa pagpaparusa at puot ng Diyos para sa mga hindi nagsisisi. Yun yung sinabi sa verse 5. But because of your hard and impenitent heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath, when God's righteous judgment will be revealed. Dito ay pinapakita ni Pablo ano yung resulta para sa mga taong presuming and despising the goodness of God and His forbearance upon them. He said, but or because, or sa other translation puts it, but in accordance with. It shows to us na yung paghahatol ng Diyos, first of all, hindi random, but according to the truth. But because, or hard of your heart, or callous and impenitent heart, hindi nagsisising disposisyon ng iyong puso, you are treasuring up, o nag-iipon kayo ng puot sa araw ng kapuotan. Now, these people na ina-address ni Pablo ay patuloy nilang pinapatigas ang kanilang puso sa Ebanghelyo, patuloy silang hindi nagsisisi sa kasalanan, kahit na kitang-kita sa kanilang buhay ang pagpapakita ng Diyos ng kanyang kabutihan sa kanila. Paul is saying, if you go on unrepentant, living as if you have no need to repent, then bilang resulta, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath, when God's righteous judgment is revealed. Habang pinag-aaralan ko ito, I said, I think these words are one of the frightening words in the book of Romans and as well in the whole Bible. These words are one of the frightening words in the Bible, dahil sinasabi ni Pablo na ang mga hindi mananampalataya, ang mga taong patuloy na hindi nagsisisi sa kasalanan nila sa Diyos, they have spiritual savings account with God. Ginamit ni Pablo dito ang banking metaphor. Ang pag-iimpok, di ba? Kung nag-iipon ka sa bangko, halimbawa, kahit pa unti-unti, nadadagdagan ang ipon mo. At sa tinakdang araw, marahil meron kang gamitan ng lahat ng pera ng iyong inipon, lahat ng inipon mo ay makukuha mo. Ito yung larawan na ginamit dito ni Paul. Just so, pagdating sa mga hindi mananampalataya, sa bawat paggawa mo ng kasalanan, sa araw-araw, recorded yan ng Panginoon. At every time you sin, you make a deposit for yourself and accumulate more and more ng puot ng Diyos. Sinabi nga ni R.C. Sproul, every time that we sin without repenting, we are depositing future wrath into the account of God's judgment. At darating ang panahon sa paghuhukom ng Diyos, lahat ng naipon mong puot ng Diyos dahil sa iyong kasalanan ay bubuhos sa iyo. As it were, you will receive a huge payout on the day of judgment. It is God's indignation against your sin. Ito ay magpasawalang hanggang parusa ng Diyos sa iyo in hell, and you will receive in full measure the wrath of God na iyong inimpok every time na ikaw ay nagkakasala sa Diyos. God has record of your sins. May record ng Diyos ng kasalanan na ginagawa mo sa iyong isip.
sa iyong bibig, sa iyong action. Mga kasalanang hindi man nakikita ng iyong mga kaibigan, hindi man nakikita ng iyong magulang, ngunit ito ay nakikita ng Diyos. He knew all of it. And He has the record of all your sins. Every time you sin, every time you refuse to repent of your sins, you are storing up wrath for yourself on the day of judgment. The day of wrath. That is to say, a specific day kung saan lahat ay haharap sa Diyos sa kanyang paghahatol. Marahil ngayon ay hindi mo nakikitang dapat kang magsisi sa iyong kasalanan at magtiwala kay Jesus. But Paul said it is important, napaka-importante that you don't again refuse the call of the gospel to you. For the very reason na binanggit ni Pablo, you are storing up wrath every time you sin. And my friends, time is running short. Time is running short. Hindi natin alam kung kailan darating ang araw ng paghukom, but it will surely come. It will not delay. At kung dumating ang araw na yon, you will be too late to repent. For those who have presumed on God's goodness and forbearance, but have never truly been converted by God's grace, God will say to them, on the judgment day, I never knew you. Depart from me. At sa araw na yon, ibubuhos ng Diyos ang puot na iyong inumpok dahil sa iyong paggawa ng kasalanan. Oh my friends, it is a fearful thing to fall in the hands of an angry and almighty God. Bakit mo dinedelay ang pagtitiwala mo kay Jesus at pagsisisi sa iyong kasalanan? Don't accumulate wrath sa pamamagitan ng patuloy mong pagtanggi sa panawagan ng Ebanghelyo. Don't harden again your heart, as Paul said in our text. Don't be callous and unrepentant, refusing again and again the offer of salvation. For in refusing it, you are storing up wrath in the day of wrath. Unless ngayon na, not tomorrow, not next week, not next month, but now. Kung ikaw ay magtiwala kay Jesus na siyang namatay doon sa krus ng Kalbaryo at nag-ako ng puot ng Diyos para sa makasalanan so that those who trust in Christ ay maliligtas sa puot ng Diyos na parating. Kung ikaw ay magtitiwala ngayon, ikaw ay mapapawalang sala. Lahat ng pagkakautang dahil sa iyong kasalanan ay mabubura. Lahat ng puot na nararapat para sa iyo na iyong iniimpok ay mawawala. Because on the cross, Christ became wrath absorber on behalf of sinners, on behalf of those who will trust Christ. Christ satisfied ang hustisya ng Diyos laban sa kasalanan by dying on the cross. Jesus Christ can deliver you from the wrath to come. Trust Him and you will be saved. But lastly, God's judgment is based on what we have done. Verse 6, He will render to each one according to his works. These verses, as we shall see, Lord willing, all the way to verse 16 of this chapter, ay papakita ni Pablo ang principle na gagamitin ng Diyos sa kanyang paghukom. On the day of judgment, para maideklara at makita kung sino talaga ang tunay na ligtas o mananampalataya at kung sino ang hindi, sa araw ng paghukom, meron lamang dalawang klaseng tao ang haharap sa paghahatol ng Diyos. At sa pamamagitan ng kanilang naging buhay dito sa mundo, anong klaseng buhay ang meron sila sa mundo?
ay lilitaw kung anong klaseng espiritualidad meron sila. At ang dalawang klaseng tao na sinasabi ko ay mananampalataya at hindi mananampalataya. The sheep and the goat. The believers and unbelievers. Ang kanilang pamumuhay at gawa ay nagpapakita ng tunay na kalagayan ng kanilang relasyon sa Diyos. Kung meron ba silang tunay na kaligtasan. Simply stating, in other words, sa araw ng paghukom, kung saan tulad ng sinabi ng isang manunulat, God will subject our lives to the closest scrutiny. Tayo ay haharap sa Panginoon at susuriin niya ang ating buhay. Ang ating ginawa, kung anong klaseng buhay ang meron tayo dito sa mundo. Dahil kung anong naging buhay natin dito sa mundo, ay nagpapakita yan kung tunay ba tayong ligtas at makakapasok sa langit o tayo ay hindi mananampalataya. Therefore, tatanggap ng kondemnasyon ng Diyos ang mga hindi mananampalataya. Sinabi ng isang komentary, si Rob Ventura, he said, on the final day, our lives will be the validation of either our salvation or damnation. And if we were truly converted, we would have lived a life of gospel obedience to the things of Jesus. The judgment will be a judgment according to evidence. Bakit tayo susuriin at hahatulan ng Diyos ayon sa ating mga ginagawa? Dahil ang ating ginagawa ay nagpapatunay ng kalagayan ng ating kaluluwa. Sabi nga ni John MacArthur, God does not judge on the basis of religious profession, religious relationships, or religious heritage. But among other standards, He judges on the basis of the products of person's life. Hindi tayo hahatulan ng Diyos ayon sa sinasabi lang natin na mananampalataya tayo sa Kanya. Maraming nagsasabing Christian sila sa ating panahon, pero tignan mo ang kanilang buhay. Kabaliktaran sa kanilang pinapahayag na pananampalataya. Hindi tayo hahatulan ng Diyos ayon sa ating religious background. Ito, umaattend ito sa Reformed Baptist, member ito ng Reform. Pasok to sa langit. No. He will judge us according sa ating gawa. He will scrutinize us ayon sa naging pamumuhay natin. Dahil ang ating buhay, ang gawin ng ating buhay, ay ebidensya ng kalagayan ng ating kaluluwa sa harap ng Diyos. Now, just to be clear, of course, hindi natin dinedenay dito na ang mga Christian ay naging katanggap-tanggap sa Diyos sa buhay na ito hanggang sa susunod na buhay on the basis lamang ng ginawa ni Jesus. We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Hindi rin sinasabi dito ni Pablo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Na para bang sa araw ng paghukom ay titimbangin ng Diyos kung marami ang iyong ginawang mabuti sa hindi mo ginawang mabuti. At kung mas angat ang ginawa mong mabuti ay makakapasok ka sa langit. Hindi yan ang tinuturo ni Paul. Salvation is not based on our works, but only on the finished work of Christ alone. And so, kung ikaw ay nagtiwala kay Jesus, hindi na yun magbabago sa araw ng paghukom. There is now no condemnation for those who are in Christ. However, sa araw ng paghukom, titignan ng Diyos ang ating mga ginagawa. At para sa mga believers, di ba, merong reward ang Diyos sa ating obedience at faithfulness. Pero sa mga unbelievers, sa mga false professors of faith, susuriin ang kanilang gawa at sila ay paparusahan ayon sa kanilang gawa. Bakit ang ating gawa ang titignan ng Diyos? Because ang ating gawa ay nagpapatunay kung tunay tayong nagmamahal kay Jesus, kung tunay tayong isa ng bagong nilalang. Kung ikaw ay mananampalataya, ay ang buhay mo ay dapat kaiba sa mga taong hindi mananampalataya.
I'm not saying it is a perfect life, but a different life. Different way of life. Because God has changed you. God has given you a new heart. A heart that loves Christ and His words. A heart that desire for holiness. At kung ikaw ay tunay na believer, ito ang makikita sa iyong buhay. Sa iyong mga gawa. And so, here we see ang katotohanan patungkol sa paghahatol ng Diyos, God's judgment. God's judgment means you should not presume on His kindness, but turn to Him in repentance. God's judgment will result in God's wrath on the unrepentant, and God's judgment is based on what we have done. And so by the way of application for us, mga mananampalataya, and first of all, para sa inyo na nagsasabi at nagtitiwala kay nagsasabing believer, it is time to examine yourself if you are in the state of grace. It's time para suriin natin ang ating buhay kung tayo ba ay may tunay na pananampalataya. Darating ang panahon sa paghuhukom ng Diyos na mabubunyag ang lahat. At haharap tayo sa Panginoon. Susuriin ang ating mga gawa. Kung ito ba ay ating ginagawa dahil meron tayong tunay na faith in Christ Jesus or wala. Wala tayong may tatago sa Kanya. At ang buhay mo ba ngayon ay nagpapakita na ikaw ay tunay na may relasyon kay Jesus? Dahil isa sa mga ebidensya na meron kang tunay na kaligtasan ay sa pamamagitan ng inyong gawa dito sa mundo. Meron ka bang pagtitiwala kay Jesus? Meron ka bang pagkapuot sa kasalanan? Meron ka bang paghahangad na lumakad sa katuwiran o kabanalan? O yung katulad ng sinabi ni Paul dito, meron bang pagsisisi sa kasalanan? Dahil nakita mo kung gaano kabuti at kung paano nagpapasensya ang Diyos sa iyo. And you see yourself a miserable apart from Christ. And so you come to Him by faith and repent of your sins. Is there brokenness in your heart? Tuwing ikaw ay nagkukumit ng kasalanan, and you come to God to repent of your sin, to confess your sin and ask for forgiveness. Yan ang isa sa mga katibayan kung tunay kang may kaligtasan. Repentance. Turning away from sin. Sinabi nga, di ba, ni Martin Luther, the entire life of believers to be one of repentance. Merong pagpapatuloy na pagsisisi sa ating nagawang kasalanan. Totoo ba yan sa iyong buhay? Kung pinapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ang iyong Panginoon at tagapagligtas, ngunit wala kang pagkamuhi sa kasalanan, wala kang pagtalikod sa kasalanan, and you don't come to Christ for cleansing and forgiveness, it is probably because hindi tunay ang iyong faith. Hindi tunay ang iyong pananampalataya. Kung pagmamasdan ang buhay mo ngayon, at walang nakikitang mabubuting gawa katulad ng pagtitiwala kay Jesus, paghahangad lumakad sa kabanalan, walang desire sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos, walang hatred sa sin. If your heart, katulad ng binanggit ni Paul, is callous pagdating sa mga bagay patungkol sa Diyos, it is because hindi mo talaga naranasan ang regeneration and transformation na ginagawa ng Diyos sa mga tunay na believer. Because when God changes a person, He gives him or her a new heart. Isang pusong nagmamahal kay Jesus, nagtitiwala sa Kanya, and a new affection
sa kasalanan na dati mong minamahal. Ngayon ay namumuhi ka sa kasalanan. Yes, ang isang believer ay hindi perfecto, but evident. Nakikita sa kanyang buhay ang pagbabago, ang pagsunod sa kalooban ni Jesus. Ang pagmamahal kay Jesus at sa mga bagay na may kinalaman sa Kanya. Because one day, lahat tayo ay haharap sa Diyos at tayo ay hahatulan niya ayon sa ating mga gawa. Let's examine. Let's examine now our hearts if we are in the faith. If we do all things because we love Christ and He truly changed us. Dahil ang daming nadadaya. Ang daming nadadaya. Sa tingin nila ay makakapasok sila sa kaharian ng Diyos. Dahil pinagpapala pa nga sila ng Diyos sa buhay na ito. Kahit na gumagawa sila ng kasalanan. Iniisip ng iba na dahil hindi sila pinupuksa agad ng Diyos, kahit sa paggawa nila ng kasalanan, sa buhay na ito ay malilibre sila sa paghahatol ng Diyos. Many think they will end up in heaven, but only to hear from the mouth of Christ on the last day, "Depart from me, I never knew you, you workers of iniquity." But lastly, mga kapatid, praise God for God's goodness and forbearance that you experience in salvation and in every single day of your life. I encourage you, mga kapatid, purihin mo ang Panginoon. Pasalamatan mo siya na naranasan mo ang kanyang kabutihan at pagtitiis sa iyong kaligtasan para ikaw ay maligtas. At purihin mo siya dahil patuloy mong nararanasan ang kanyang kabutihan at pagtitiis sa iyong buhay. Titus 3 verse 3, "For we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, hated by others and hating one another. But when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, He saved us, not because of our works done by us in righteousness, but according to His own mercy." Purihin ang Panginoon sa iyong buhay dahil noong ikaw ay nagre-rebelde sa Diyos at patungo ka sa walang hanggang parusa ng Diyos, or tulad ng inawit natin kanina, "When thousands make a wretched choice," nung ikaw ay makasalanan, rebelde sa Diyos, you love yourself, you are self-righteous people, you are going toward eternal punishment in hell. Ang kabutihan at habag ng Diyos ay dumating sa iyo in Christ Jesus. At ikaw ay naligtas. Ikaw ay naligtas sa puot ng Diyos. God shows His love for us, that while we were still sinners, Christ died for us. Therefore we have been justified by His blood. Much more shall we be saved by Him from the wrath of God. Pinaranas sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig, ang highest good, by sending His only begotten Son to die in our place, to die for our sins. In God's goodness and mercy, what we could not do for ourselves, God did it for us. Siya ang tumanggap ng parusa at puot na nararapat sa atin so that we could be forgiven of all our sins. So that we could experience the goodness of God, hindi lamang sa buhay na ito, but for all eternity. And that's we are going to remember and celebrate as we observe the Lord's Supper. Ang Diyos Ama,
sa kanyang kabutihan, habag at biyaya, binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang bayad pantubos sa ating pagkakasala. On the cross, His body was broken so that we could be forgiven. His blood shed so that we could be cleansed for all our sins. And so as you take the bread and wine na nagsisimbolo ng katawan at dugo ni Jesus, we do it with reverence. We do it with a thankful heart, remembering ang goodness ng Diyos sa iyo para sa iyong kaligtasan. And you do it by faith, na ito ay kaparaanan ng biyaya dahil naalala mo ang ginawa sa iyo ni Jesus. Praise God for His goodness and patience na nararanasan mo ngayon bilang mananampalataya. Dahil sa kabila ng iyong kahinaan, sa kabila ng minsang katigasan ng iyong ulo, at panlalamig ng iyong pag-ibig sa Panginoon, we have not loved Thee as we ought. We have not served Thee as we ought. Here is God preserving you, providing you everything you need para magpatuloy sa pananampalataya, katulad ng means of grace. Here is God. Whenever you fall into sin and confess your sin, He is faithful and just to forgive all our sins in Christ Jesus. He has been good to you and patient towards you bilang mga mananampalataya. Thank Him. Thank Him for His goodness. Thank Him for His forbearance towards you. Let's pray. O aming Panginoong Diyos, we're once self-righteous people. We're once foolish, disobedient. And yet, Lord, sa iyong biyaya, the goodness and loving kindness of God in Christ Jesus ay dumating sa amin. God, thank you for your goodness and patience towards us. Indeed, Lord, we don't deserve it. We deserve, Panginoon, katulad ng mga tao na binabanggit dito ni Paul, we deserve wrath. Because we're once, Panginoon, presumed, despise your goodness. We're once, Panginoon, disobedient and rebellious. At patuloy naming ina-attribute sa aming sarili ang mga bagay na na-accomplish namin, and we think, Panginoon, that by our own righteousness ay kami ay maliligtas. And yet, Lord, pinakita niyo sa amin ang aming miserable condition that we are heading to eternal punishment in hell. Ngunit sa iyong biyaya, by grace, we have been saved. O Panginoon Diyos, no words can express our thankfulness to you for all that you have done in us in Christ Jesus. And as we remember, Lord, yung ginawa ng aming Panginoong Jesus on our behalf through these symbols sa Lord's Supper, we pray, Lord, that we would do it by faith. We would do it looking to your Son, Jesus Christ, with a thankfulness in our heart, thanking you, Lord, for not only you have showed us your goodness and loving kindness in salvation, but even, Lord, in our journey in this Christian life until we reach glory, that surely your goodness and mercy shall follow us, even for all eternity. O Father, accept our thanksgiving to you
for all that you have done in our salvation. In Christ's name. Amen.